Okay, so good afternoon o may hapon sa tanan. So karong adlaw we'll try to unbox and assemble the Whirlybird ventilation system atong install sa ato ang roof. Kay karon summer naman, and during summertime grabe man kainit ang balay, no? Just because mga pila na ka days wala ay ulan, and nato ang water catcher is wala na sulod kay mga pila na ka weeks wala na ginagawa, no, since start of summer naman. So since mag summer vacation na pohon and narata permira sa balay, so grabe ang init sa ubos, especially o sa kagrabe ang init sa kisame or sa attic sa balay. So that is why ni planta o install aning Whirlybird ventilator system na atong i-unpack. So karon ato na siya try assemble, and ato ipakita ninyo how to assemble it, and later on ato na siya i-install dito sa ato. Okay, so muna yung mga sulod, packaging, napod siya yung mga so mga gamit, no, to install. And napod siya yung instruction kung saan mo pag-install ang Whirlybird. Okay. Ano yung sections. Okay. So yung mga blades. So muna siya ang sa ibabaw, up, okay. This one muna yung base plate. Okay, so yung center rod. Set of bearings. Kani siya sa ubos. Kaning gamay sa babaw. So doon siya kabuok. So protruded siya na bearing. Kung magguba, di na baka di replacement. Okay. Yung mga mounting plate. Okay, so para ma-assemble din mo siya, kinanglanon ka og riveter, because this one gamit og mga rivets. Okay, so iyahang rivets is Luka Classic
naigagmay and naasay dagko nga rivets. Okay, so kaning dagko nga mga rivets para ni siya mga fan blades. So ato na yung binagsaon para ma-install. Okay, so first is i-assemble na to ang top portion. So kani siya mo yung top plate. So ana na siya. Okay, so see to it na naka-flush sa babaw. Okay, so yeah, flat siya. And muna siya ay mong ibutang diri sa ana. Okay, then kuha siya, gamit ka o riveter. So dire kanay kigagmay mo niglungag, so we'll use small rivets. Okay, so nagamit lang ta og electric na riveter, kanay nga adapter. So ano lang, then lock na mo ang riveter dire and i-rivet na mo. Okay, so kani and the two sides pod. Okay, so screw mo rivet. Okay, same thing. Last one. Okay, so sunod na. Okay. So next is kaniyang center rod. So iyang center rod na ni siya ay lungag kani yung hole. Nadeklaro ninyo na. And na siya ay lock pin. So gamitan na to siya og lock pin para ma-secure nimo ang iyang center rod. Okay, so i-align lang nato siya ng lungag. You know, so kana yung lungag, center, and sulod lang. Okay, so ang tuyo ani niya is hindi siya makabuhi once matuyok. Okay, then lock lang nato ang lock pin. Ano lang, simple na. Okay, so lock na. Okay, so next is tawag na to yung mga fan blades dire palibot. So to do that, kinahanglan ta og gamay nga tabang. So
Kanang lang taning table or chair nga nailungag. Wala ni siya para sayon pag manipulate. Okay? Okay, so this time gamito na to mga dagko. Rivets. And ang orientation ani sa blade is one over the other, no? So kani siya ana. Okay, so huwag mo tanawon kung nasa right side ang isa, right, left over right, ana. And under na siya diri nga plate. Okay, so mag-sample sa ta din akong i-close up yung butang. You know, so ano na siya? Under, over. So ang left side nimo is over. So ano siya yung closer look. Okay? And ato na siyang tiwason tanan with inani nga position. Okay? Okay, so after riveting tanan, ano ang itabo. Yes. So next, i-assemble na to iyahang base connector para ma-connect na to siya tanan sa iyahang this one. Okay. Okay, so next is kani iyang lower portion. So inani ang assembly niya. Kaning naka-protrude nga bearing is diri sa babaw and i-rivet po nimo siya. Okay, so flat ang likod, kani siya facing down. And inibutang nimo ngani siya. Okay. And kung imong tanawon, there is a center rod na ni siya ay
slotted na mga holes gamay. This is because mo ni siya ang butangan mo sa imong bearing, pull-up the bearing. So ang bearing na ni siya ipinadala nga screw. Okay. So kani nga screw. So diri na siya slotted or threaded niya for the screw. Yeah. Okay, so diri na beta. Okay. Okay, so okay na siya. Sok-sok na siya diri. So kani siyang screw nga naka-protrude man siya magsilbi niya nga lock. Once i-sud na nimo siya diri sa center rod. Okay, so atong isulod. Okay, and center lang nimo siya diri sa iyang rod. Okay. Ayan, dapat align siya. So okay na. So once na-align na, imon sa itong i-rivet ang iyang surrounding base, which is kanila. Okay. Okay, so after na mo ma-rivets ang ganing lower nga bearing base, kani rivets na po na siya tanan. So muna na iyang itsura. So next na itong button is kato iyahang mounting pad. Iskali siya. So nato siya upat ka support. Imon po siyang i-rivet dire. Ana. Then ato siyang i-install dito. So para ma-install mo siya first, tanggalin mo ang katong nut na una. Sunod kani iyahang lock nut. Ana. Then kanina yun. Okay, so ina na yung itsura. Kaya na siya slotted yung nut. Same ang sa baba. Kani. So ano, so kani siya paubos. Okay. So na, so mulak na siya. Okay. Na, so once malak na siya, hugtan din mo sa iyang usap gyud kanat. So this one, so lock ring and lock nut. So hugtan na ito gamay. Siya mo butang mo siya yung base, and eventually
na siya itong itao dito sa atop. Okay? So, hugtan lang kani once ma-fix na tanan. Na. So, hugtan na nato. So, kani siya ato na tani hugtan dito sa taas atop. Okay, so inani niya yung itsura. Once finally ma-fix na ni siya. Sa kanilang kay wala siya pinada nga katong rotating base para ma-adjust nimo ang angle. Pero anyway, ato lang ni pangitag paagi. Once ato na ni siyang ma-install sa taas. Okay? So ato sa pang tiwas o rivets ang the rest of the holes para ma-center siya. Okay, so after mga 2 hours na itong inassemble na ito ang duha ka whirlybird ventilation system. Okay, so next na to ani is ato na siyang itaod dito sa atop and compare na to ang temperature readings before and after the installation. Oh, napagani din siya sa ubos. Tuyok na. So how much more if na ay hot air nga mo escape, which is mo tuyo ani niya, is dapat na tay hot air exhaust sa kaning ventilation system. Kusog na ganib tuyo ko. So once na nila siya sa atop, ang effect ani niya is na ay bugnaw nga hangin nga mo circulate around sa air outside and hot air gikan sa atop mo push niya padung gawas para ma-expel out ni ang heat sa atong kisame or sa attic. Okay, so later pakita na ko ninyo sa mga temperature difference. Okay, so yes, no, so kanidi ay is about a 60 cm na base. So medyo dako siya, so hopefully dako ng air ang ma-expel out niya. Kani mo din iyang roof na guide sa taas. So 60 cm iyang footing. So ito na yung tinatawag paagi na ma-install na siya dito sa atong roof. Okay, so hopefully makatabang ni siya sa pag exhaust or ventilate sa ato ang kisame.